Ano ang bilin sa'yo ng doktor? Ano ang sinabi nila sa'yo about sa asawa mo? Pakainin daw ng gamot, sir. Pakainin daw ng gamot sa tamang oras. Opo, sir. Kasi pag hindi napainom ng gamot sa tamang oras, hindi siya gagaling. Nakausap ko rin kasi ang doktor tayo, pumunta rito kanina. In-explain sa akin kung ano yung sakit niya. Opo, sir. So, ang tanong ko sa iyo, tay, makakaasa ba ako? Makakaasa ba kami na mapapainom ninyo siya sa tamang oras? Paano yung pag-inom niya ng gamot kung hindi kayang alagaan si Ate Lisa? Kasi sayang yung effort natin, sayang yung pagod natin, sayang yung gastos natin kung hindi natin maipapainom yung gamot ni Ate Lisa, kung hindi natin mapapakain si Ate Lisa ng pagkain sa tamang oras. Opo, sir. Paano kaya yun, tay? Ayan ang problema ko, sir. Yan mga kababayan, sumasakit din ang ulo ko, pero okay lang yan. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, pinaalalahanan ko na si tatay. Kasi para sa amin, hindi na po kami magugulat or hindi na bago sa amin yung ganito. Alam na namin, pag pumunta kami dito, naka-ready na kami sa mga bagay-bagay dahil alam namin na hindi talaga alam kung anong oras or hindi alam kung ma-admit o hindi. Kaya si tatay, kay tatay lang kami naawa. Siyempre medyo may edad na at ayun, pinapakain namin ng burger pero sabi niya mamaya na lang. Seryoso talaga si tatay na gusto niya talaga mapagaling ang kanyang asawa. So mga kababayan, abangan nyo pa yung mga susunod na pangyayari. Maraming ha? Inantok ka na? Ha? Okay ka na? Oh, pakiramdam mo? Ha? Ha? Ganito ang? Pakiramdam po. Pakiramdam mo? Okay, unti-unti nang gagaling ikaw, ha? Okay. Dito na lang kayo tayo sa dito kayo. Sa likod. Yan, tabi kayo dyan, tay. Dito siya sa ano, tay? Dito ka. Ay, hindi. Si, ano, para ipitin mo si, ano. Yan. Ito yung bag mo, tay. Yan. Ate Lisa, inom ka muna tubig. Nauhaw ka ba? Opo. Napagod ka ba? Opo. Oh, very good. Bakit? Nung nandito tayo, maganda na yung sagot ni Ate Lisa. Ha? Nakainom ka na ng gamot doon? Opo. Okay. So tay, ganito ang mangyayari tay. Diretso muna tayo sa bahay ko. Tapos bukas na umaga, sa ako kayo ihatid sa ano? Sa bahay nyo. Kasi kawawa din yung mga driver, puyat pagod na. Okay lang tay? Oo, sige, kaya lang sir. Pero tay, ano ang bago ang lahat? Ano ang bilin sa'yo ng doktor? Ano ang sinabi nila sa'yo about sa asawa mo? Pakainin daw ng gamot, sir. Pakainin daw ng gamot sa tamang oras. Opo, sir. Kasi pag hindi napainom ng gamot sa tamang oras, hindi siya gagaling. Nakausap ko rin kasi ang doktor tayo, pumunta rito kanina. In-explain sa akin kung ano yung sakit niya. Opo, sir. So, ang tanong ko sa iyo, tay, makakaasa ba ako? Makakaasa ba kami na mapapainom ninyo siya sa tamang oras? Kasi sabi ng nanay niya, pag ginusto niyang umalis, aalis. Opo, sir. Babalik kung anong oras niya gusto. Tapos may trabaho ka, Opo, sir. medyo mahina na sila, medyo mahina ka na. Ang tanong ko, huwag mo sanang mamasamayin, paano yung pag-inom niya ng gamot kung hindi kayang alagaan si Ate Lisa? Kasi sayang yung effort natin, sayang yung pagod natin, sayang yung gastos natin kung hindi natin maipapainom yung gamot ni Ate Lisa, kung hindi natin mapapakain si Ate Lisa ng pagkain sa tamang oras. Opo, sir. Paano kaya yun, tay? Ayan ang problema ko, sir.
Dahil ako nakikupa naman ako pangbuhay namin yung mga anak ko. Nakikiupa ka lang. Hmm. Yun ang problema. Po sir. Pang-araw-araw namin sa ako. Buki, pagkain. Ha? Pang-araw-araw namin sa panggastos sa bahay. So, ibig sabihin, hindi mo siya mababantayan. Kung nagtatrabaho ka, paano? Paano si Ate Lisa, Nanay Lisa? Paano siya makakainom ng tamang gamot? Kasi mga kababayan, sa loob ng pagamutan, tinanong siya ng mga doktor, si Ate Lisa, nasasagot naman niya lahat. So, hindi siya naging qualified para ma-admit. Ang nangyari po dito, outpatient po. Ibabalik na naman namin siya next month, after 1 month. So ito ang problema namin mga kababayan, kasi alam ko na po yung sistema or sitwasyon sa bahay ng magulang ni Ate Lisa na talagang hindi nila kayang i-hold si Ate Lisa. At ganoon din kay Tatay Benny, ito sabi niya, nangangamuhan, nakikiupa siya araw-araw para may pangkain ng kanyang mga anak. So ang problema namin dito mga kababayan, paano mapapainom ni tatay at ng nanay, paano mapapainom ni Tatay Benny kasi may trabaho siya, paano naman maalagaan ng biyanan ni Tatay Benny kasi yung nanay ni Ate Lisa is mga matatanda na, 4 na magkakapatid yun, puro matatanda na. So ito ang aming problema mga kababayan. Sa gabing ito, kung napapanood nyo man ang video ito, bigyan nyo rin po kami ng opinion, payo, bigyan yung opinion si Daddy Frankie para mas makabuluhan or maging maayos yung decision ni Daddy Frankie at hindi po ako magkamali. At sana gabayan kami ng Panginoon, no? Lalong-lalo na sa biyahe namin ito. Ang oras po is 10:30 at kami babalik ng Pangasinan ngayon. So, para hindi masyadong puyat ang ating mga kasamahan mga kababayan, tuloy na lang natin ang usapan natin tayo bukas ng umaga para makapag-isip ka at makaalis na rin kami sa lugar na ito mga kababayan. Medyo masakit na rin yung aking mata, no? At makakain na rin kasi kanina pa po ay hindi pa kami nakakain lahat, no? Kasi hindi kami pwedeng lumabas basta-basta gaya ng aking sinabi kanina. So, mamang driver, okay ka lang? Kaya natin bumalik ngayon? Yes po. Sabihin nyo lang, pag alanganin, huwag natin pipilitin, ha? Okay. So, sige. Drive muna tayo. Kasi si tatay, gutom na. Let's go, banti tayo. Maraming salamat mga kababayan. Kung sakasakali, nanonood pa po kayo. Kung sakasakali, nandito pa kayo nanonood sa video kong ito, pakishare po ang video para sa ganon ay mas makatulong pa tayo. At mga kababayan, kanina lamang din po may nabasa po ako na nagtatanong kung na-receive ko daw ba yung pinadala nilang tulong para sa beneficiary ko. Mga kababayan, lilinawin ko lang, clarifying para maging maliwanag sa lahat ng mga kababayan natin. Una pa lang, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa mga nagpapaabot ng tulong sa ating mga beneficiary. Pero paalala lang po mga kababayan, mag-ingat po kayo dahil marami pong manloloko. Pagka kayo ay nagpaabot ng tulong at aming natanggap, sisiguraduhin ko po na i-mention kayo at pasasalamatan ko po kayo. Pero kung hindi sa amin nakarating ay hindi ko po talaga mamimension. Kaya paalala mga kababayan, si Daddy Frankie po, wala pa akong inuutusan ibang tao, kundi kay Daddy Frankie lamang po. Kung may magpapaabot ng tulong, sa GCash lang po, GCash number lang po ni Daddy Frankie. Kung ibang pangalan, huwag niyo pong i-honor yon dahil wala po akong inuutusan tao, wala po akong ino-authorize na gumamit ng pangalan ko or what, no? So
ito po mga kababayan ay paglilinaw lamang po kasi may mga nababasa ako na nagtataka po sila. No? So, yan mga kababayan, paglilinaw, uulitin ko po, wala po akong inuutosang iba, maliban lang po pangalan ng GCash number ni Daddy Frankie. Flash ko po sa screen. Ipa-flash ko po dyan sa screen po. Ano? So, maraming salamat mga kababayan. Thank you po and magandang gabi. God bless po. Okay? Muna dito. Upo muna. Iwasin ko lang. Muna kayo. Tay, okay lang? Okay lang po. Pikpikit na yung mata mo. Antok na. Ate Lisa, okay ka lang? Oh. Ito yung bahay ko. Sa likod may shelter ako dyan. Ha? Pero... Hindi daw sir. Pwede umihi? Sige. Wait lang konti. Iyan na lang. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. After nan maghapon na biyahe namin, ito, nakarating na kami sa bahay. Pansamantala mga kababayan, dito kung lang muna idiniretso. Bukas, uuwi siya sa bahay niya kung ano yung mapagkakasunduan, kung ano yung magiging usapin namin. Kaya dito muna kasi masyadong puyat na ang mga driver, mga kababayan, at pagod na. Mahirap pagpipilitin natin pagka puyat na, no? So, oras natin mga kababayan is alas 2:30 na po ng umaga, no? So, kababayan, maraming salamat at abangan nyo yung mga kaganapan muli bukas ng umaga about kay Ate Lisa at kay Tatay. Maraming salamat mga kababayan. Good morning po sa atin lahat. God bless po.